para sa Japan. Hey yo, what's up mga master? So for today's video, samahan niyo ako kasi i-share ko sa inyo ano nga ba yung mga requirements na pwede natin dalhin kapag tayo mag-a-apply sa mga agency sa Pilipinas. So kung bago ka pa lang sa channel natin, baka naman pa-subscribe naman mga master. So kung first time ka pa lang na mag-a-apply ng trabaho papunta dito sa Japan, syempre kailangan mo dumaan sa agency. At ang agency naman na magkukulik ng mga documents mo para i-process. So kung may interest ka dito at gusto mo makapagtrabaho dito sa Japan, tapusin mo itong video na to para malaman mo ano nga ba yung mga requirements na pwede natin dalhin o yung mga kakailanganin nating idalhin para makapag-apply tayo ng trabaho dito sa Japan. Just to give you background, so pangalawang Japan ko na nga po ito and ngayon ay SSW1 na ako. At welder ako sa isang company, sa isang shipbuilding company dito sa may Fukuoka. So alam ko naman na hindi ganoon kadali na mag-collect or i-complete yung mga requirements na kailangan natin para tayo makapag-apply sa isang agency at kung tayo ay may balak na magtrabaho dito sa Japan. Naku, sa Pilipinas pa naman pahirapan ang paghanap or pag-collect ng mga requirements, lalo-lalo na yung mga requirements natin sa mga schools, sa company, and so on and so forth. Kaya pagkatapos mo napanood itong video na to, kung ako sa'yo ay kumpletuhin mo na, mag-umpisa ka na hagilapin yung mga kakailanganin mo requirements. So ito yung mga sample requirements na mga kakailanganin natin kapag tayo ay mag-a-apply sa mga agency sa Pilipinas papunta dito sa Japan. Unang-una na dyan, syempre ang ating passport. Kung hindi mo dala yung original, kahit passport copy lang, okay na yan. At kung wala ka pang passport, so syempre hindi ka naman makakalabas ng bansa, no? Kakailanganin natin yan. Kaya kung ako sa'yo, i-prepare mo na yan, magpabook ka na ng schedule para makapag-apply ka na ng passport. Next naman, yung updated resume. So, dapat detailed yung mga employment background mo at yung educational background mo. Lagyan mo na rin ng picture sa taas, yung GGSS ka. Pangatlo, mag-prepare ka na rin ng PSA birth certificate. So, syempre, isa yan sa mga ID at kakailanganin mo rin pag mag-apply ka ng trabaho dito sa Japan. Susunod naman yung NBI copy mo. So, syempre, para ma-make sure na wala kang criminal record. Kaya kung ako sa'yo, kung wala ka pa nito at kung pasuna ang iyong NBI, mas maganda na magpa-schedule ka na para makuha mo na rin. Syempre, kailangan natin ng picture. So, ang size nito kahit yung 2x2 picture lang. White background at kung ako sa'yo, damihan mo na rin to. Susunod naman, lahat ng mga magka-abroad, tingin ko kakailanganin at ginagawa ito para magkaroon ka rin ng record sa POS at syempre sa POEA na kahit paano may record ka. Yung kasi yung pinaka magiging certificate and resume mo sa may POEA. Second naman is e-registration certificate. So, may mga naman, no? Meron naman tayong guide at meron din tayong link dito na ilalagay ko rin dito sa may description box para kahit papaano hindi na kayo mahirapan kapag kayo mag-apply. Then isunod na rin natin itong mga certificate natin. So kung may NC2 ka, advantage yan. Syempre dyan na rin yung basihan ng kung ano yung specialty mo, kung ano yung nagawa mo, kung ano yung inaral mo. Para kapag pipili ka ng trabaho or kapag magbibigay na ng suggestion yung agency na trabaho para sa iyo, hindi na sila mahirapan. At kapag ready ka na, I suggest na bago ka pumunta sa mga agency, check mo nang mabuti kung legit ba yung agency na pupuntahan mo or a-applyan mo. Kasi may mga agency na nananamantala sa mga kapwa nila Pilipino para pagkakitaan na rin, no? Kaya kung ako sa'yo, yun, katulad ng sinabi ko kanina, i-check mo muna yung agency, i-legit check mo muna siya bago ka mag-apply. So far, yun lang naman yung mga basic at yun yung mga itatanong sa'yo ng agency kapag mag-a-apply ka sa kanila. Kaya kung ako sa'yo, habang nasa Pilipinas ka pa lang at may time ka pagkatapos ng trabaho or kapag may free time ka, kapag day off mo at balak mo talaga mag-Japan, asikasuhin mo na yan. Para kapag mag-a-apply ka sa mga agency, hindi ka mahirapan. Yung iba kasi nag-a-apply, kaya paulit-ulit at napipending sila sa Pilipinas, hindi naman din kumpleto yung mga requirements nila. Isa yan sa mga struggles natin, no, kapag tayo mag-abroad. So yun lang mga master, no. Don't forget to follow my YouTube channel kasi dito na ako lagi mag-update ng ating mga videos pagdating sa Nihongo, pagdating sa employment at pagdating sa buhay dito sa Japan.